Good day everyone. I'm Midshipman Kupa from the Group 1 and I'm going to show you how we make our PLC project. First, we're going to have our hydrostatic reservoir. This is where go this is where we going to take our water from or our fluid, and we need to use our unidirectional pump, ito siya, para pump yung ating fluid. After this, kailangan natin kumuha ng ating measuring instruments para malaman natin kung may flow ba at kung gaano kalakas yung flow natin papunta sa tangke natin. Pagka punta ng reservoir ulit, kailangan natin gawin na yung tangke natin. Bali, kuha tayo ng custom reservoir. Pagkakuha natin dito, delete natin tong dalawang to kasi hindi siya kailangan. Tapos, dito, magsisilbing input natin. Pero bago natin to gawin, kailangan na muna natin ayusin yung tangke natin kung gaano siya kalaki, tapos gaano siya kataas. So, para sa tangke natin, kasi tangke siya, at para maging unique na gusto ko lang, 18. Tapos, ang kanyang haba ay, yan. Ang 8, itong maximum number of vertical connectors, ito yun. Bali, 8 siya lahat. Tapos, dito naman yung 16 natin. Tapos, change na natin to CB. And, for our initial height is 1,000 millimeters. Cheese okay na yan. Ang maximum height naman natin ay gawin na muna natin 2 meters para sa dali natin. At saka mas onti yung 0. Yan. So, ang maximum height natin may 12 meters. And our yung volume natin, gawin natin 2 liters para mas madali. Gawin na natin 100 ang pwedeng ikarga dito. Tapos ang minimum height ay 1. Pag okay na yan, configure na natin yung magiging pasukan ng tubig. Tapos, sensor niya sa loob. So, para sa ating input, halaga lang natin dito sa flow direction natin ay input. Yan, kasi dito papasok yung tubig natin. Tapos itong dalawa naman to sa baba ay magiging output natin. Dito yung paglabas ng tubig. Then, pag okay na yan, save lang natin. Yan. Ito yung fluid height, ibig sabihin ito yung laman ng tangke. Papalitan din natin to tank kasi para mas madali natin makita kung para mamaya gagamitin natin, mas madali nating malalaman kung saan dito yung para sa tangke natin. Yun. So, ngayon add natin sensor natin, dalawa. Ito yung sensor natin para sa high fluid level, tsaka low. Ito yung mag-indicate na masyado nang mataas yung tubig natin sa tangke. Ito rin mag-indicate kapag mababa na. So, ang height natin para sa ating low ay 2 lang, 2 meters. Para di talaga siya maubos talaga lahat. As for our is low level sensor. Pangalanan natin siyang low level sensor. Pag okay na to, saan na yun napunta? Okay na yan. Yung kabila naman, ganun din. Gawin natin siya point level. Then, magiging 10 meters naman to. Magiging pangalan naman niya ay high level sensor. Yan. Pag okay na yung tangke natin, pag okay na siya, pwede na natin kabit itong flow meter natin dito. Yan. Pag okay na siya, yusin natin yung wirings natin. At adjust natin ito buong system natin siya masyado. Nasa gitna. Yan. Pag okay na siya, dito mapupunta yung tubig na ilalabas natin sa tangke. So, bago dyan, kuha mo tayo ng
valves, which is gagamit tayo ng valves na ginagamitan ng kuryente, which is yung electric valve. Saan na ba yun? Yan to. Electric shut-off valve. Ito yung valve na na kapag nasa high level na, automatic siyang mag-on. Yan. Papayta sa inyo paano natin gagawin natin mamaya. So, rotate na muna natin siya para maging maganda tignan. Tapos, connect natin dito sa tangke natin sa output. Parehas. Yan. Tapos, isa pa. Pantay para maganda tignan. Pag okay na yan, kuha tayo syempre ng flow method natin. Para malaman natin na may dumadaloy sa system. May ano talaga. Tapos, isin natin tsura kasi masyadong hindi natin makita na maayos. Yeah. Yan. Okay na. So, ito na yung itsura ng buong system natin. Kaso may kulang pa. Yung magpapaandar sa pump natin. Which is kailangan natin dyan ay electric motor. Yan. Sa ngayon is gagawa tayo ng ano nila. Parang control panel para ma-control natin. Tapos automatic siyang pag mataas na masyado, automatic siyang mamamatay yung motor natin tapos hindi na magkakarga ng tubig tapos mag-on tong valve natin para i-drain yung tubig hanggang sa umabot ng low. Pag low level na, magkakarga siya ulit. Tapos yun. So on, so on. Ganun lang. So, gagamit tayo ng para sa electric control natin, gamit tayo GIC. So, hamit tayong PLC cards. PLC cards natin, ito yung magiging ano natin para sa ating system. So, kailangan din natin ng power sources muna. Siyempre. Then, kailangan din natin ng ating switches para na-on and off natin yung system. For our first switch is magiging start natin siya. Ito yung mag-i-start ng ating system. Start, tapos kailangan din natin ng auto para automatic na magkakarga, tapos automatic din na mag-drain. Ayun. Tapos, kailangan din natin ng sensor pala. Gamit tayo sensor. Malaman sensor para sa ano natin, dito sa tangke. Ito yung magsasabi kung ito yung mag-active kapag masyado ng mataas o di nga masyado ng mababa. Yan, bali tatlo siya. Kasi yung isa para sa tangke na sa ano natin yung mag-active kapag may laman yung ano, may lamang fluid yung ano natin, tangke natin. So, yun. Bale ito, ilagay lang natin to, lagay na natin to ng ano, assigned components sila. Para sa pinakalas ko ay ilalagay ko dito yung fluid, tank fluid natin. Tank fluid height. Yan. Pagka okay na nito ay sulan natin para di masyadong nakakalito tignan. Ito naman ay magiging low level natin. Low level sensor. Yan, okay na. Low level na siya. Tapos ito naman, ito yung magiging high level natin. Yun. Yan, pantay natin para madaling makita. Yan. Pag okay na yan, dito lagay natin ng ating motor. Ito yung input. Tapos dito may output natin. Hanapin natin muna yung coil na papa-active ng ano natin. Motor. Tapos, yung mga motor control natin. Tapos lagyan natin ng kuryente din.
Tapos yung power sources natin, kailangan din pala natin lagyan ng 0 volts. Grounding natin. Transformation, rotate. Yan, para maganda tignan. Hindi siya magulo. Madali yung mabasa ng electrical engineer. Connect lang natin to dito. Then, connect natin to sa ating power source. Pagka-connect dito, punta na tayo, start. Ayan. Okay na siya. So, ito, hindi pa to papagana yung motor natin. Kasi kailangan pa natin, papakita ko sa inyo kung paano yung system niya. Like, kung ano yung mag-active, like, yung parang control. So, para doon, gagamit tayo ng ating ladder, PLC. At ang gagamitin ko yung Allen Bradley. Yan. Tayo sa basic. Ito yung rang. Yan. Dito, ito lang gagamitin natin kung saan ang naka-assign. Kasi kung sa iba tayo kuha, hindi siya gagana kasi magkaiba. So, ang pinakauna ay close. Ito yung sa start natin. Start. Ito naman yung sa fluid, ano natin, tank fluid height. And, ito ay para sa auto natin. At ito naman ay para sa empty natin na coil. So, output energized niya ay ito yung magpapaanda na natin. Motor. Then, kailangan din natin dito ng pang-auto. Hindi pala transmitter dapat. Pang-auto na siya. Yan. Pag okay na yan, ay maglalagay pa tayo dito ng isa pa. Dito yung para sa empty natin. Dito naman, sa pinakababa, ay para sa drain valve natin. Mga valves. Valves sa... Yan. Ito yung may automatic system na siya. So, para sa ano natin? Kailangan natin dito ng fluid. Para sa fluid, low, low sensor, tsaka sa high sensor. Then, isang pang empty. Dito. Ganun lang din dito sa valves natin. Para standard sila. Yan. Pag okay na yan, connect the wires. Kailangan maayos sa pagka-connect ng wires. Check nyo yung bawat wires kasi oras na magkamali kayo kahit isa lang ay hindi gagana yung system. Ito naman, i-connect natin dito para sa automatic natin mamaya. Yeah. Pantay lang natin para maganda tignan at maayos. Wait natin, loading. So, yun na. Ito na yung lahat. Ngayon i-assign natin yung bawat normally open natin as normally close. Ito ay assign natin. Ito yung sabi ko sa start. So, sa in, 0 siya. In, hanapin nyo dito yung in 0. Tapos create link. Yan, okay na. Tapos, dito naman, ang tool na sabi ko kanina, ito yung magiging fluid height natin, yung sensor. In 7. In 7. Lagyan na natin dito sa in 7. Yan. Tapos, dito naman ang automatic natin tsaka sa empty. So, ito ay nasa auto natin ay in 1. So, lagyan na sa in 1. Tapos, ito naman ay nasa empty natin. Yan. And dito ay para sa auto rin natin. In case na mag-switch na ng auto. Which is, ano yung auto natin ay in 1 pala ulit.
Yan. Pag okay na yan, di pa pala natin na-activate yung motor natin para pwede natin controlin yung ano natin by yan, ano. So, ito siya. Input signal electrical. Ngayon, ko-connect natin dito. I-connect natin siya sa out natin. Para pag nag-ano, is mag-active tong motor. So, out 0. Yan. Ano. Tapos sa motor natin, connect na natin siya sa motor natin. Yung electrical signal ng motor, which is yung input signal electrical. Ano. Tapos, ito rin. Tulad na sabi ko nila, ito yung magiging load natin. Which is ang load natin ay nasa in 5. Tapos, ang high naman ay nasa in 3. So, lagay natin sa in 5. Ito yung low. Tapos, ito naman yung magiging high. High level. Yeah. Ay, hindi pala. Nasa ano pala yun. Para malikli lang. Sa in 3. Yun. Kapag nalagay natin sa in 3, dito, lagay naman sa empty. Tapos, ganun lang din tayo sa bulbs natin. In 5. Tapos, in 3. Tapos, empty. Yan. Tapos, yung bulbs natin, connect na natin dito sa electrical bulbs natin. Check na muna natin yung properties niya. Siya yung may question mark tas is. Hindi na siya nababago kasi. So, hanapin natin dito sa bulbs. Tapos, connect na natin. Bulbs. Yung may question mark tapos is. Just parehas sila. So, parehas natin lagay. And, okay na. So, ito na yung buong system natin. Ngayon, lalagyan na muna natin dito indicator lights para madali natin makikita kung nasa ano na ba siya. Nasa high or low level. Indicator lights number 1, number 2. Dito ay gagawin nating ay ano yung kumbala muna. Palitan natin dito yung kanyang sabihin natin ang sige, sabihin natin green yung ano natin yung low. Tapos ang kanya namang high ay lagay natin sa connect pagkano pala ilagay din natin siya sa low level sensor. Create link dito sa internal links para kapag na-detect na ng sensor na sa low level siya, iilaw siya. Ganun din dito sa ano, sa ating high level sense indicator light. So, dito naman, kasi high nga, parang delikado na. I mean, delikado kasi mag-overflow. Gawin natin siya red. Tapos, ganun lang din. Iyan. Para malaban naman natin yung laman ng tangke natin in real time, ay ang gagawin naman natin ay kuha tayo dito ng MMI numeric display box. Tapos kukunik natin siya sa tangke natin. Fluid height ng tangke. So, maganda 2 decimal points para accurate. Ay, accurate eh. Makakita mo na maayos. Tsaka much more accurate. Then, hanapin lang natin dito yung tank fluid height natin. Yan. So, malalaman natin dito kung ilan na yung nagiging laman ng tangke. Ganun. So, tulad na sabi ko kanina, ito naka-indicate ng 2 meters, ito naman naka-indicate ng 10 meters. So, kapag umabot na ng 2 meters, ilaw yung green natin. Pag umabot 10 meters, ilaw yung red.
So, yun nga. Tas, para mas ano natin, lagyan na natin dito yung suotan natin. Fluid height. Naka-meters lang siya. Tapos, edit lang natin yan. Kasya ba? Hindi. Yung ano mga labas, naglolo. Lolo ka. So, ang fluid height, dito natin lagay. Tapos, hindi natin pang zero. Hindi sila connecta. Yan. So ngayon, test par, check natin kung gumagana yung buong system natin. So natin to para malaki. Then play. Yun. Gumagana. Ngayon, mali pala yung nalagay nating bulb. Dapat pala hindi siya nag-on kapag naka-ano. So papalitan natin to ng sana ba yun? Low bulbs. Electric. Ito pala. Oh. So yun nga. Para mas mabilis, ay pwede natin i-ganito lang. Lagay mo ng connection. Nag-connect sila kusa. Lagay na muna natin dito. Then, di ba, mas parang sa bilis. I-assign na agad natin siya dito. Parang ganito. Yan. Pag okay na siya, test para ulit natin. Wait, same na ata yun ah. Ito pala. Sabi ko na parang may mali eh. Yun. Pagkalagay natin dito, tapos connect lang ulit. Yun, tama na. Ngayon, tulad nga sabi kanina may ano, diba? Initial height of 1,000 millimeters. Sa bawas siya mag-zero. Tapos, ngayon try natin yung buong system na ginawa natin. Start. Wala muna. Hindi mo nakakarga yung ano natin kasi kailangan din natin ayusin yung ating taas sa nating RPM. Gawin natin, sabi natin 2,000. Yan, 210. Ngayon sa nakita nyo, nagkakarga. Bilis magkarga na. Petang, pagalan natin. Pagalan natin para makita nyo kung naumilaw talaga nas mag-active tong full level sensor natin dito. 1 meters. Bagalan natin yung motor natin para hindi mabilis magkarga. Yan. Tingnan nyo. Observe. Pag nag 2 meters siya, yung low level sensor natin iilaw. Tapos ito naman, ang sensor din natin dito ay ma i gata doon, magsiswitch.
Pag nag-switch na siya, yun, diba? Tapos gumagana. Then, taasan natin RPM para mabilis mapuno yung tangke. Observe natin kapag umabot na ng 10, which is ito yung high level sensor natin. 10 meters. Pagkaabot, nagbukas yung bulbs natin. Ayan. Ngayon, lumandar pa yung makina natin, yung motor natin, kasi hindi natin sinet sa auto. Pag sinet natin sa auto, mamamatay siya. So, ibig sabihin, kapag yun natin, tapos binuksan natin yung auto system natin, kapag umabot siya ng 10 high level sensor, mamamatay yung makina natin. Tapos, mag-on yung bulbs natin, so, mag-drain yung bulb. Taasan natin. Taas na. Na. Pagka-upot 10, namatay yung motor. Tapos, pababa na yung pang fluid height natin. Tapos, kapag umabot ng pag namatay low level sensor natin ay magkakarga siya ulit ng tubig. Yun. Tapos namatay yung bulb natin. So, ganun lang yung aming gawang PLC. Tapos yan. So, yun lang guys. Thank you for watching. Like and subscribe the video. Jack lang.